And sa totoo lang, nakasulat naman yun sa Constitution. Nakalagay naman doon, siya talaga ang spare tire. Article 4, ito po yung alleged grave threats or high crimes. Gusto ko lang pong tignan nyo yung perspektibo na hindi po buo yung video na pinakita doon sa hearing. Galing po siya sa tanong ng isang media na, Vice President, hindi po ba kayo natatakot sa inyong seguridad? Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kaya niya nabanggit yung mga bagay na yon. Gusto ko lang mabuo niyo yung kwento. It was asked by a reporter na kung hindi ba siya takot sa security niya. Tapos ano yung mga circumstances surrounding that? Wala siyang ilaw, wala siyang kuryente, tapos si Yusek Zulaika ay gustong dalhin kung saan man. So talagang doon mo makikita yung pagmamahal niya sa kanyang mga kasama sa opisina na nagtatrabaho kasama niya. At sa akin, this was a conditional thing. Mangyayari siya kapag may nangyari sa kanya. Impeachable ba to? Threat ba to? Grave threat ba to? Wala naman siyang overt act. Ito ay bugso ng damdamin na hindi ko sinasabing tama ang bugsong damdamin yon, hindi ko sinasabing tama ang behavior na yon, pero hindi ibig sabihin siya ay impeachable offense. Siya ay nagbigay ng totoong threat. And another thing, yung designated survivor, it was made in jest, sabi nga ni Congressman Nasal. It was made in jest. And sa totoo lang, nakasulat naman yun sa Constitution. Nakalagay naman doon, siya talaga ang spare tire. Siya talaga ang may constitutional succession if anything happens to our president. So yun po yung Article 4. So yan po yung points na binanggit ni Congressman Robert Nazal. Alam po natin na itong impeachment na to ay may kaakibat na consequence. Whether you say yes or no, may kaakibat siya na consequences. Meron siyang personal cost, meron din siyang political cost. Pero dito ang mahalaga, dapat yung kaso ang tignan, hindi yung political repercussions, hindi yung punishment that we will get. Dapat may sarili kang paninindigan sa boto mo. Pinaniniwalaan mo ang boto mo. Kami, pinaninindigan namin ang boto namin dahil naniniwala kami hindi impeachable offenses ang mga nabanggit sa articles of impeachment. At yung mga evidences na nakasama doon ay mga evidences na bagong ginather lang. Ang mahalaga po, basta kami po sa Bagong Henerasyon Party List, we vote no because we feel it's a political weaponization. Natutuwa ako nung sinagot nila si Congressman Leandro Leviste na walang punishment sa mga nag-no. Because natatandaan ko, nung nag-no po ako nung huli impeachment, natanggalan po kami ng lahat ng benefits, yung aming break bonus, hindi na-release, at yun pong mga MAIP, TUPAD, AIX, ay nakat po nung panahon na yun. And sana, hindi ganito ang labanan. Total, kung may sapat na ebidensya at confident kayo, hindi dapat parusahan ang nakinig sa kanilang constituents, hindi dapat parusahan ang may sariling paninindigan, at hindi dapat parusahan yung sariling paniniwala. We are free. This is a democratic country. We are free to decide based sa ating beliefs, based sa evidences, at based sa pag-aaral. Hindi dapat magkaroon ng consequences o parusahan ang mga congressman na naniwala sa kanilang boto. Kaya naniniwala po kami sa Bagong Henerasyon Party List na ito ang boto namin at taas noo kaming kayang maglakad kahit saan dahil alam naming walang kapalit ang botong binigay namin sa plenaryo. Kaya yung ending ni Congressman Nasal kahapon, for that reason, I vote no to procedural overreach. I vote no to incomplete and selective evidence. I vote no to political weaponization of the impeachment process. At higit sa lahat, for the Constitution and for due process, bumoto po ng no ang Bagong Henerasyon Party List sa pamamagitan ni Congressman Robert Nasal. Maraming salamat po, mga ka-village.